Dok, kailangan ko ng tulong mo. Ano na namang problema mo, Pinoy? Dok, may dala kasi akong mga chicks na kainuman. Gusto ko sana silang ma-impress. Baka pwede mo ko tulungan. Ayan ka na naman sa mga request mo. Ginagamit mo pa ang scientific mind-boggling ko sa kalokohan. Alam mong di mo ako mapapapayag kahit anong gawin mo. Komikis, magiinuman pa ba tayo? Ayaw ba kami kainuman ng tito mo? Dok, ayaw mo ba kami kainuman? Ilalabas ko na ang alak at pulutan, Maana. Relax muna kayo dun sa labas, sa sala. Sige, Dok ha. Hintayin ka namin. Bye! Akala ko, Dok, ayaw mo? Alam mo, Komikis, kapag chicks na ang usapan, handa akong gumamit ng mga imbensyon. Ngayon, papainumin natin sila ng masarap na wine. Sige, ibato mo sa interdimensional time accelerator yung isang case ng wine. Dok, anong ginagawa mo? Bakit kailangan pa natin ilagay sa portal yung wine? Pasasarapin natin ang wine sa pamamagitan ng pag-age. Ang 1 minuto sa mundo natin ay katumbas ng maraming taon sa loob ng portal. Komikis, maliligo muna ako. Bahala ka na muna dito. Tandaan mo, mas matagal ang wine, mas masarap ang magiging lasa. Siguro maya-maya, pwede mo nang kunin yon. Naisahan ko si Doc, chicks talaga ang kahinaan niya. Siguro magdadala pa ako ng isang case ng wine, tapos kukunin ko na yung isa. Ay nako, eto na naman tayo. Ang bigat pa nito. Wow! Naluma nga yung unang case na nilagay namin sa portal. Sigurado sobrang sarap nito. Ginoo, batid kong ikaw ay isang estranghero. Kailangan mo ba ng tulong? Ako nga pala si Douglas. Kailangan mo bang buhatin yung bagay na yan? Tulungan na kita. Wow, ang bait mo naman, Douglas. Medyo mabigat nga ito. Baka pwede mo akong tulungan buhatin. Matagal nang nakatiwangwang itong bagay na to dito eh. Diyan ka ba nakatira sa puno? Douglas, mahal, saan ka pupunta? Kakain na tayo. Mahal kong Miming. Sandali lang ako. O sige, hihintayin kita ha. Huwag mo tagalalan at kakain na tayo. Salamat sa'yo, Douglas. At tinulungan mo ako. Walang anuman, estranghero. Wow! Kakaiba pala dito sa bahay ninyong puno ng balete. Itong buong kanto na to, puro kamag-anak ko nakatira dito. Itong kanto? Puro ka mag-anak mo? Oo, magiinuman nga kami ngayon. Baka gusto mo sumama. Salamat, estrangherong taga itong kanto. Ngunit, naghihintay ang aking asawa. Kakain na kami ng hapunan. Oh, paano? Uuwi na muna ako. Naghihintay na kasi si Miming. Anong nangyari dito? Bakit ganito na ang itsura dito? Si Miming! Mahal kong Miming! Nandito na ako! Asaan ka? Mahal kong Miming! Nandito na ako! Pasensya ka na kung nawala ako sandali! Asawa ko! Anong nangyari? Bakit? Bakit ganito? Kamusta ka na, Itay? 15 taon mo kaming iniwan ni Inay at ngayon nagbalik ka. Anak! Kinuha ako ng estranghero dun sa malaking puno ng balete. Mga taga-kanto sila. Naiganti ko na si Inay. Ngayon, aalamin ko naman ang sinasabi mong engkanto sa puno ng balete. Ayos, nakuha ko na yung fine aged wine. Tiyak, makakabembang na ako na ito sa wakas. Mabuti pa, dadaling ko na muna itong mga alak dun sa mga chicks sa labas. Girls, nandito na ang pinangako kong masarap na alak. Ay, dalawa lang? Akala ko pa naman may take home. Huwag kayong mag-alala. Marami kaming ginawang fine aged wine ni Komikis. Sabi mo yan, Doc ha, dapat may take out kami ha? Oo naman, ikaw pa. Kaya mabuti pa, Komikis. Umalis ka muna at kunin mo yung iba pang alak. Tagalan mo, ha?
Ang daya mo, Dok. Kailangan makuha ko agad yung mga wine para makabalik ako agad. Sa wakas, dumating ka din. Kay tagal kitang hinintay. Oy, Douglas! Kamusta ka na? Huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan niya. Nang dahil sa'yo, nasira ang buhay namin. Halos 20 taon na ang lumipas buhat ng patayin ko ang aking ama. At ngayon, ikaw naman ang isusunod ko! Yari ka sa akin, Douglas! Hintayin mo ako! Babalikan kita at gaganti ako! Hayop na pusa ayon! Muntik pa ako patayin! Gagantihan kitang pusa ka! Ka sa akin ngayon, Douglas! Tulong! Mga anak! Tulong! Nandito siya, nagbalik siya! Ha! Ang engkanto sa puno! Si Itay, binubugbog, tulungan natin! Hoy! Pati matanda, binubugbog Pasensya na kayo, di ko sinasadya, hindi pa naman siya matanda kanina. Itay, patawarin mo kami. Hindi ka muna niwala sa'yo. Maghanda kayo, magbabalik siya. Ang engkanto sa puno, magbabalik siya. Itay, ipinapangako ko, igaganti ka namin. Aabangan namin ang pagbabalik ng engkanto. At pagbalik niya, nakahanda na kami. Itay, bakit po natin binabantayan ng puno? Dahil isang araw, magbabalik ang engkanto. Tandaan mo anak, kailangan mong maghanda. Dahil babalik siya, ang estrangherong engkanto. Naku, kawawa naman si Douglas, nagulpi ko. Magsusorry na lang ako sa pamilya niya para makuha ko na yung wine at makabembang na ako. Sa ngalan ng bembang, gagawin ko to. Nandito na siya. Bakit? Nag-iba na dito. So sorry lang sana ako kay Douglas eh. Dumating na ang matagal na nating inaabangan. Dumating na ang engkanto. Sandali lang, hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman sinasadyang mapalo ko si Douglas. Magsosorry na sana ako. Kaso away pala ang gusto ninyo. Sa wakas, natalo na natin ang engkanto. Natalo na natin ang matagal na nating hinihintay. Gayunpaman, kailangan manatili tayong nakahanda. Dahil hindi natin alam kung babalik pa ang engkanto. Muntik na ako mamatay dun ah. Kung away ang gusto nila, pues nagkamali sila ng kinalaban. Nagkamali kayo ng kinalaban, hihiramin ko itong imbensyon ni Doc. Sa ngalan ng bembang, isa kang hangal, itay kong hari. Hanggang ngayon naniniwala pa din kayo sa pamahiin. Wala kang alam sa mga nakita ko. Papatunayan ko sa inyong hindi totoo ang engkanto at pinagluloko lang tayo ng pamahiin. Wala kang alam. Lumayas ka sa harapan ko, hindi na kita anak! Mga hangal kayo, papatunayan kong katang-isip lang ang engkanto. Gusto mo bang makita ang katotohanan? Mga binulag sila ng pamahiin pero ikaw ay hindi. Kaya, makakakita ka ng katotohanan. Sumunod ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang katotohanan upang magkamit ka ng kapangyarihan. Ngayong nasa akin na ang kapangyarihan, oras na para gumanti.
Mga ninuno naming pusa, ingatan na kami laban sa kalaban. Kamusta ka na? Itay, ibang ka, matandang hari. Hindi ka naniwala sa akin at naniwala ka sa alamat nitong puno. Sinayang niyo ang oras nating lahat sa paniniwala sa matatandang kasabihan tungkol sa engkanto. Ngayon, heto! Oh, may gulay! Tama pala ang sinasabi niyo. Oo pala ang engkanto. Ayaw niyong tanggapin ang sorry ko kay Douglas, ha? Ngayon, hanapin na natin ang fine aged wine sa ngalan ng Bembang. Sa wakas, makakabembang na rin ako. Aalamin natin ang sikreto ng engkanto. Komikis, ang bilis mo kumuha ng alak, ha? Mabilis ba ako? Pakiramdam ko nga nagtagal ako nawala eh. Teka, nasan si Doc? Pati si Maria at si Bebang? Nandun sa loob, sa dilim. Ipapakita daw ni Doc yung glow-in-the-dark niyang relo. Eh ikaw bakit hindi ka sumama? Hindi ka ba interesado sa glow in the dark ni Doc? Hindi eh. Gusto ko sana makita yung laborat ni Doc. Pwede mo ba akong itour sa garahe, Komikis? Oo naman, pwede. Ano bang gusto mong gawin dito, Amber? Bakit mo ko gusto masolo dito? Wala lang. Gusto ko lang makita yung loob ng laboratory ni Doc. Ay hala! Ano yan? May napindot ako, may nag-activate! Plasma interdimensional portal yan. Technically, pwede kang makapunta kahit saang dimension, oras o panahon gamit yan. Wow, Komikis! Ang lupet mo pala! Parang gusto ko tuloy magpapabembang sa'yo dito sa portal. Sa wakas, eto na ang pinakahinihintay kong pagkakataon sa ngalan ng Bembang. Hala, nasaan si Amber? Sino ka? Nasaan si Amber? Sa wakas, nahuli ka rin namin. Yari ka sa akin ngayon. Etong sayo! Nasaan si Amber? Bad trip na mga pusa to. Bembang na nga, naging bato pa. Kailan ba sila titigil? Kailangan kong iligtas si Amber. Umalis na tayo dito. Nakuha na natin ang kailangan natin. Nasaan si Amber? Teka, parang hindi naman ganito ang hitsura dito kanina nung makilala ko si Douglas Siguro ito yung ginamit ng mga kumuha kay Amber para makapasok sila sa portal. Kailangan maligtas ko si Amber para makabembang ako. Sa dami ng invention ni Doc, eto pang white cube ang nadampot ko. Hindi ko pa naman alam kung ano ba ginagawa nito. Hindi ka mukhang kabilang sa kalaban naming tribu. Pero kakaiba ang itsura mo. Mas kakaiba itsura mo. Mukha kang halimaw. Analyzing one compatible device detected. Skill acquisition in progress. Usage protocol learned. Weapon identified. Mobility device identified. Wow! Ito pala ang isang feature nitong invention ni Doc. Kaya mag-analyze ng mastery ng mga bagay-bagay. Sa ngalan ng Bembang. Lahat kayo kailangang magbigay ng upa bilang proteksyon ninyo. Catdog, wala akong maibabayad sa iyo ngayong buwan. May sakit ako at hindi na makapagtrabaho. Kung ganoon tanda, alam mo na kung ano ang mangyayari sa iyo. Opo. Makinig kayo, lahat. Kung wala kayong maibibigay, huwag niyong subukan. Alam niyo na kung ano ang mangyayari. Maawa ka, Catdog. Tandaan niyo to. Ako ang hari sa lugar na to. Ang buhay niyo nakasubscribe sa akin.
Makinig kayong mabuti. Hindi ako mawawala. Babalik ako sa susunod na buwan. At sa pagkakataong yon, hindi na ginto ang kukunin ko. Katdog, nakatakas ang tribo nila Kat Bernardog. Nasaan ang grupo nila Armandog? Nawawala si Armandog. Napatay ata ni Kat. I-track ninyo yung hover ni Armandog para mahanap natin siya. Areglado, Katdog. Ano kaya ang nakuha mo sa puno ng engkanto, Kat Bernardog? Dito ko sisimulan ang paghahanap. Kung tama ang pagkakakilala ko kay Doc, dapat may inventory itong invention niya. Inventaryo! Douglas, ikaw ba yan? Bakit alam mo ang pangalan ko? Ikaw ba yung bagong magsasaka? Halika na, at mahuhuli na tayo. Dahil bago ka sa trabaho, sumama ka muna sa akin para matutunan mo lahat ng dapat mong malaman. Pero di ba ikaw si Douglas? Kailangan ko ng tulong mo. Mamaya na yan. Halika muna sa bukid, mahuhuli na tayo. Ito ang trabaho natin, binabantayan at inaalagaan natin itong mga halaman na to. Ano ba tong mga halaman na to? Ang mga to ay halamang gamot. Pwede na natin itong i-harvest. Hindi tayo pwede magkamali. Dahil Nakasalalay dito ang buhay ng marami. Merong kumakalat na epidemya ngayon. At ang mga halamang gamot na ito, ang isa sa inaasahan naming lunas. bigla nilang kumalat ang sakit. Sobrang dami na rin ng mga namatay. Kaya sobrang halaga ng mga halamang gamot na ito. Tumutubo lang ang mga halamang ito sa gubat. Malapit sa matandang puno ng engkanto. Kaya hirap ito hanapin. Puno ng engkanto? Doon tayo unang nagkita, hindi mo ba naaalala kanina? Tinulungan mo pa nga ako magbuhat. Ngunit Ginoo, sa bayan tayo nagkakilala at hindi sa mahiwagang puno ng engkanto. Ayon sa alamat, sa matandang puno, nagmula ang pinanggalingan ng lahat ng mahiwagang sandata ngayon. Catdog, na-detect na namin kung nasa ng hover ni Armandog. Nandun sa bukid ni Dr. Douglas. Paano kayang napunta ang hover ni Armandog doon? Puntahan ninyo ang bukid. Malapit na ring mamulaklak ang mga halamang gamot. Siguraduhin ninyong sunugin ninyo lahat. Kailangan mabawi ko ang mahiwagang sandata ng kapatid ko. Paano kaya napunta sa iyo ang hover ng kapatid ko, Doktor? Pasensya ka na, Ginoo. Akala ko, ikaw yung magsasaka na makakatulong ko. Okay lang yun, akala ko din ikaw yung kakilala kong Douglas, baka nagkataon lang. Oh? Ang sabi ng tatay ko, pinangalan daw ako hango sa pangalan ng pinakaninuno namin. Dr. Douglas! Douglas! Dr. Douglas! Anong nangyari, Kuting? Bakit ka humahangos? Nagkakagulo na sa klinika. Kailangan ka na dun, doktor. Ano? Tayo na sa klinika. Sasama ako, baka may maitulong ako. Hindi ko na kaya. Mamamatay na yata ako. Hindi ko na kaya. Doktor, tulong! Kaawaan nawa tayo ng mga ninuno nating pusa. Konting tiis na lang. Mamayang hating gabi, mamumunga na ang mga halamang gamot. Nasa labas ang mga sundalo ni General Catdog. Hinahanap ka nila. Ano kayang kailangan nila? Nakapagbigay naman tayo ng bayad na ginto, hindi ba? Dr. Douglas! Lumabas ka ngayong din! Magandang araw mga Ginoo. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? May hinahanap kaming hover at ayon sa ulat, nasa lugar mo ang hinahanap namin. Ikinakalungkot ko, mga Ginoo. Ngunit yan ay bintang. Napag-utusan lang ako, Doktor. Huwag mo naman ako sabihan bintangero dahil mabilis uminit ang ulo ko. Sinasabi mo bang sinungaling ang aming datos? Gusto mong tapusin na kita ngayon, Doktor? Ginoo, kakabayad ko lang ng ginto para sa subscription ng buhay ko. Kaya di mo ko pwedeng galawin. Maswerte ka, doktor, at nakasubscribe ka. Pero yung mga pasyente mo kaya sa loob ng klinika mo, nakapagbayad? Anong balak mong gawin? Huwag kang Huwag mong idamay ang mga pasyente ko. Hindi na makapusa yung gagawin ninyo. Total, may sakit na din kayo. Ako na ang tatapos sa inyo. Huwag! Maawa ka! Huwag mong gawin yan! Napakasama mo. Wala kang puso. Ano, Doktor? Mag-aangas ka pa ba?
Alam ko marami ka pang pasyente dyan sa kabilang bahay. Kung pasukin ko din kaya sila. Hindi na makapusa yan. Parang awa mo na, wag mong gawin yan. Malapit ko na silang mabigyan ng gamot. Bakit kasi ayaw nyo pang bilhin yung inaalok na gamot ni General Catdog? Mga hangal kayong mga puspin. Nasagot ka na ba ng maayos? Nasaan si Boss Armandog at ang hover niya? Hindi ko alam. Wala akong alam. Ayaw mong umamin. Kung ganon, lahat ng pasyente ay kikitlin ang buhay. Katay kayo ngayon. Parang awa nyo na. Wala talaga akong alam sa sinasabi nyo. Tama na. Huwag nyo na silang takutin. Tara, puksain ang mga puspin. Parang awa nyo na, itigil nyo na yan. Pusakalan na. Mga pare, kung ako kaya ang upakan ninyo, Anong katrantaduhan to? Anong nangyayari? Hindi ko maintindihan. Pero, paano? di ko alam kung anong away nyo, pero di naman ata tamang mag-double dead kayo ng mga pusa. Tinukang lapastangan ka! Sa kapangyarihan ni General Catdog, hinahatulang kita ng kamatayan! Sino ba tong mga to, Douglas? Mga sundalo sila ni General Catdog. Ginoo, magtago ka na! Sila ay grupo ng mga pusang gala na kilalang pumapas lang ng walang dahilan, Ginoo. Nasa panganib ka. Batid kong gumagamit ka ng mahiwagang sandata estranghero. Pero kinalulungkot ko, ngunit hindi lang ikaw ang may mahiwagang sandata dito. Dahil dumating na ang mga mahiwagang sandata na binili ni General Catdog para sa aming mga katsundaluhan niya. Ang hawak ko ay isang Class C na mahiwagang sandata. Kaya kabahan ka na. Wala akong pakialam kung ano pa yung sandata mo, pero ginalit mo ako. Cat person pa naman ako! Katapusan mo na, pusa! Isa kang matapang nakatdirigma, Ginoo. Salamat, Bayani. Gusto ko lang naman sanang bumembang. Anak ng pusa naman. Ang tindi mo, Doc. Para kang si The Flash. Halos 2 segundo lang natin iniwan si Amber, tapos ka na agad. Teka, asan si Amber? Baka andun si Amber sa garahe kasama ni Kumikis. Teka, titignan ko sila. Teka, Doc. Huwag ka muna aalis. Di pa kami tapos. Hindi pwedeng ganun-ganun lang, Doc. Kailangan mo din ipakita sa amin ang malalaki mong invention. Ayaw ko na. Ano ba tong mga dinala mo, Kumikis? Pahamak ka talaga. Ginoong Kumikis, pasensya ka na sa tahanan ko. Kumain ka ng kumain. Salamat ng marami sa'yo. Pasensya ka na kung simple lang ang handa. Salamat talaga. Wala yon, Douglas. Ginoo, anong tulong buong kailangan mo? Makinig ka, Douglas. Galing ako sa ibang multiverse. Kailangan kong hanapin ang isang babae. May kumuha sa kanya. At kailangan kong malaman kung sino. Pasensya ka na, Kumikis. Pero hindi ako naniniwala sa multiverse. Bakit naman, Douglas? Kung totoo ang multiverse, edi sana hindi ako mag-isa. Kung totoo ang multiverse, siguro may asawa akong maputing pusa. Tapos may anak kami. Tatawagin akong Tatay Douglas. Biro lang, Kumikis. Sinusubukan ko lang, baka adik ka. Biro lang ulit. Bakit, Douglas? Nasaan ba ang pamilya mo? Nagpahinga na ang tatay ko. Matagal na rin. Ako na lang ang naiwan dito. Hindi ako tunay na anak ng aking tatay. Ang sabi niya, napulot niya raw ako noon sa gitna ng gubat. Malapit sa isang matandang puno, malakas ang ulan. Habang nag-e-expedition sila noon sa gubat, nakita raw ako ng aking ama na abandonado. Kaya hindi ko talaga alam kung sino ang tunay kong mga magulang. Ano ba yan? Ang daldal ko talaga. Naikwento ko pa pati kabataan ko. Pero, may kilala ako. Baka makakatulong sa'yo. Ipapakilala kita sa kanya. Pero, Douglas, tanong ko lang, bakit pala hindi kayo lumalaban sa mga pusang gala? Dahil wala kaming laban. Dahil bukod sa isang buong tribo sila, nandyan din si General Catdog at ang kapatid niyang si Armandog. Kilalang nagtataglay si General Catdog ng Class S na mahiwagang sandata, habang ang kapatid naman niya ay may Class A na mahiwagang sandata. Mahiwagang sandata? Ano ba itong mga mahiwagang sandata na yan? Kanina ko pa naririnig yan, Douglas. Ayon sa alamat, ang mga mahiwagang sandata ay nagmula sa matandang puno ng engkanto. Nasa 100 taon na rin ang nakalipas mula nang matapos ang imperyo ng huling haring pusa. Yaon din ang araw na unang naitala ang pagkakatuklas sa kapangyarihan ng mahiwagang sandata.
Mayroong sinaunang matalinong tribo ng mga pusa ang nagsaliksik at nakaimbento ng 10 iba't ibang mahiwagang sandata. Lahat ng pusang nagtaglay ng mahiwagang sandata ay nagkamit ng kakaibang taglay na kapangyarihan at lakas. At doon nagsimula ang maraming digmaan, sakupan ng teritoryo at pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero bakit ginigipit kayo ni General Catdog? Dahil interesado siya sa mga halamang gamot namin. Ang halamang gamot na yon, pamana pa sa amin ng pinakaninuno naming mga puspin, si Douglas Jr. Nako, muntik ko nang makakalimutan. Malapit na ang oras. Mamumulaklak na ang mga halaman. Sige Douglas, kailangan ko na rin umalis. Kailangan ko pang hanapin si Amber. Maigi na lumikas ka na ngayong gabi, Ginoo, para hindi ka na maabutan ni General Catdog. Maraming salamat sa iyo, Douglas. Pupuntahan ko na itong binigay mong pwede kong pagtanungan. Ingat ka, Ginoo. Mukhang nakadagdag pa ng gulo sa mundong to yung naiwan kong baril ni Doc. Kailangan ko na talagang mahanap si Amber. Dr. Douglas, malapit nang mamunga ang mga halamang gamot. Nandoon na silang lahat sa halamanan, Doktor. Lahat ng pwedeng mag-harvest, Doktor, nasa loob na ng barn. Ikaw na lang ang hinihintay, Doktor. Kung gayon, tayo na. Doktor! Anong nangyari, Doktor? Lahat sila nasa loob, Doktor! Sino ang may gawa nito? Tulungan niyo kami! Sino kaya ang may gawa nito, Doktor? Si General Catdog lang ang may kayang gumawa nito. Wala nang iba. At ako nga! Kamusta ka na? Dati kong kaibigan, Douglas? Napakasama mo, Catdog. Hindi makapusa ang ginawa mo. Lahat kami. Bayad ng subscription ng aming mga buhay. Pero bakit kinitil mo pa rin sila? Ano ba ang kasalanan namin sa iyo? Nawawala ang aking kapatid mula sa isang misyong galing sa puno ng engkanto. At ayon sa ulat, nasa iyong lugar ang kanyang hover. Nagpadala ako ng isang grupo ng mga pusang gala kanina sa pag-aakalang mga pusa ni Kat Bernardog ang kumuha kay Armandog. Ngunit ang ulat sa akin ay isang estranghero na nagtataglay ng mahiwagang sandata ang umubos sa mga alagad ko. Pero walang kinalaman ng mga puspin dito. Hindi ba't ikaw ang dapat na magtatanggol sa amin? Ngunit ngayon, bakit ikaw na nasa kapangyarihan ang umaapi sa aming mahihina at mahihirap? Ang lupain ang aking pinagtatanggol, Douglas, at hindi ang mga naninirahan dito. Kayong mga puspin, kayo ang pinakamahinang lahi ng mga pusa. Pero ayon sa alamat, ay puspin ang pinanggalingan ng lahat ng pusa sa mundong ito. Hindi ko matanggap na galing sa mahihinang nilalang na kagaya mo ang lahat ng pusa sa mundong ito. Isang kahibangan na ang isang pusang magandang lahing katulad ko ay nanggaling sa isang puspin? Tanging ang inyong kaalaman sa halamang gamot ang dahilan kung bakit ko kayo binubuhay. Mga hangal kayo upang maniwala sa subscription. At ngayon mayroon kayong tinatagong estranghero mula sa akin. Ay parang hinatulan nyo na din ang kamatayan ng inyong mga sarili. Kinain ka na ng kapangyarihan ng mahiwagang sandata, Catdog, na wala na ang pagkapusa mo at naging ganid ka na sa kapangyarihan. Sa mundong ito, Douglas, ang mga makapangyarihan at may mahiwagang sandata lamang ang may karapatang mabuhay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Nasaan ang estrangherong may mahiwagang sandata? Wala na ang estrangherong hinahanap mo. At wala kaming kinalaman sa kanya, sinubukan niya lang iligtas sa mga pasyente ko. Hinaras ng mga pusa mo ang mga pasyente ko. Mabibigyan ko na sana sila ng gamot, pero sinunog mong lahat ang mga halaman. Pasensya ka na, Douglas. Pero sabihin na natin, matagal na akong namumuhi sa inyong mga puspin. Ginamit ko lamang kayo para sa mga ginto at mga halamang gamot ninyo upang palakasin ang aking hukbo. Ngayon, magpaalam ka na, Douglas. Para kayong mga pusang nag-aaway sa bubong tuwing madaling araw. Puro sigawan pero walang banatan. Eh kung ako ang subukan mo. Ikaw ang hinahanap ko. Ay, gusto ko lang naman bumembang. Nasaan ang mahiwagang sandata ni Armandog? Sa ngalan ng bembang, wala kang karapatang mang-api ng mga pusa. Aray ko. Hindi ko talaga maintindihan ang kapangyarihan nitong white cube ni Doc. Ikaw pala ang estranghero. Pero hindi uubra ang sandata mo sa Class S kung mahiwagang sandata.
Malayo ang itsura niya sa mga nakasulat sa mga lumang manuskripto ng ating mga ninuno. Hindi kaya nagkamali lamang ang ating mga ninuno tungkol sa engkanto? Pero, maaari din na may iba pang nilalang sa likod ng lagusan. Kung sino man ang pumaslang sa pusang Chosen One, sa likod ng lagusan ng engkanto, Ay masyadong makapangyarihan upang maging ang pusang Chosen One ay walang magawa laban sa kanya. 4 ang Class S na mahiwagang sandata ni Chosen One, pero napaslang pa rin siya. Gaano nga kaya? Kalakas ang pinagmulan ng lahat ng mahiwagang sandata. Oo nga pala. Nakahanda na ba ang ating sandatahan para sa digmaan laban sa mga pusang gala? Oo. 2 batalyon ng mga sundalo ang ipinadala ko para sa pag-atake natin kila General Katdog. Magaling. Sisiguraduhin nating mapupuksan na natin si General Katdog. Masyadong malakat ang pusang to! Tatapusin na kita, mahinang nilalang. Bago kita kitlin, nasaan ang mahiwagang sandata ni Armandog? Etong subukan mo! Sino ka, estranghero? Paanong nagagamit mo ng ganong kadali ang mga mahiwagang sandata? Gusto ko lang naman bumembang. Heist. At least, kahit papaano, napalaya ko sila laban sa salbahing pusa. Ginoo, napakalakas mo. Napuksa mo si General Katdog. Naku po, napakalaking problema nito. Paano na to ngayon? Teka, bakit malaking problema? Hindi ba dapat tapos na ang problema kasi wala na yung umaapi sa inyo? Ginoo! Si General Katdog lamang ang tanging dahilan kung bakit hindi kami nasasakop ng ibang mga lahing pusa. Ngayon na wala na siya, wala na rin. Wala na ang may kakayahang maging general sa mga sundalong pusang gala para lumaban sa digmaan ng mga pusa. Hindi ko maintindihan. Anong digmaan ng mga pusa? Kami ay nasa kalagitnaan ng isang malaking digmaan ng mga pusa, Ginoo. At ang huli naming balita ay nagmamarcha na ang pulutong ng hukbo ng mga kalaban. Hindi ako makapaniwala. Natalo ng estranghero si General Katdog. Malaking problema. Sino na ang mamumuno sa atin sa digmaan ng mga pusa? Mukhang katapusan na nating lahat. Siguro, mabuti pang lisanin na natin ang lupaing ito bago pa dumating ang pulutong ng mga kalaban to. Buksain lahat ng ibang lahing pusa. Lahat ng Class C na mahiwagang sandata na ating nabili ay naipamahagi na. Malaking pagpapalakas sa ating katsundaluhan ito para sa darating na digmaan sa pangunguna ni General Katdog. Pero Katsilor, parang masyado nang kinakain ng kapangyarihan ng mahiwagang sandata si General Katdog. Dumarami na ang ulat sa akin ng paglabag ni General Katdog sa karapatang pangpusa ng mga mamamayan. Yun talaga ang kapalit ng paggamit ng Class S na mahiwagang sandata. Nagiging walang puso ang mga gumagamit nito. Wala tayong magagawa. Kailangan natin si General Katdog. Hindi lahat ng pusa kayang gumamit ng Class S na mahiwagang sandata. Sang-ayon ako sa iyo, Katsilor. Kailangan nating maisalba ang digmaang ito sa lahat ng paraang meron tayo. Katsilor! Masamang balita! Napaslang si General Katdog at Kapitan Douglas ng isang estranghero. Imposible! Nasaan na ngayon ang mahiwagang sandata ni General Katdog? Nakuha ko ang Class S na mahiwagang sandata ni General Katdog at ang Class A na sandata ng kapatid niya. Pero hindi ko pa din nabebembang si Amber. At mukhang may malaking digmaan pang magaganap sa lugar na to. Inventaryo! Mukhang maganda ang pagkaka-reverse engineer nila sa invention ni Doc na naiwan ko. Napagkamalan pa ng mga pusa na mahiwagang sandata ang invention ni Doc. Inventaryo! Mukhang kakailanganin ko ang mga sandatang ito sa paghahanap ko kay Amber sa mundong ito. Sino kaya ang kumuha sa'yo, Amber? Kailangan mabembang kita.
Ginoong Komikis! O ikaw pala, Douglas. Nakahanda ka na ba? Kamangha-mangha, Ginoong Komikis. Naniniwala na ako sa iyo na galing ka sa ibang multiverse, Ginoo. Kaya sasamahan kita mismo dun sa pusang, baka makatulong sa'yo. Salamat nga pala sa'yo, Douglas. Simula pa lang sa pagbubuhat ng alak, hanggang ngayon sa paghahanap kay Amber, tinutulungan mo ako. Ginoo, palagi kang nagkukwento na para bang dati na tayo nagkita. Pero para sa akin ay kahapon lang tayo nagkakilala. Nakilala mo na ba ako sa ibang multiverse? Sana minsan, Ginoong Komikis, maisama mo ako sa pagbiyahe mo sa multiverse. Eh, saan mo naman gustong pumuntang panahon, Douglas? Siguro gusto ko makapunta sa panahon ng pinakaunang pusa para malaman ko kung anong klaseng lahi nga ba ng pusa ang pinakaunang pusa sa mundong to. Eh, bakit mo naman gustong malaman kung ano ang lahi ng pinakaunang pusa, Douglas? Ito kasi ang pinagsimulan ng pagtatalo ng mga ninuno naming mga pusa, na siya ring naging dahilan ng malaking digmaan ng mga pusa. May 100 taon na rin ang nakalipas, magmula nang madiskubre ng mga ninunong pusa ang pinakaunang mahiwagang sandata. Mayroong 3 tribo ng mga pusa, at ang 3 tribong ito ay nagmula sa 3 anak ng pinakaunang pusa, yan si Douglas Jr. Ayon sa mga lumang teksto, ang 3 magkakapatid na ito ang unang nagtayo ng mga sinaunang pusang sibilisasyon at ang unang tumalo sa engkanto. Sabi sa mga alamat, nagkaroon ng inggitan at pagtatalo sa 3 magkakapatid at pinalaya sa kaharian ang pusang itim, si Bernardog. Bakit ikaw ang magiging hari? Eh ako ang unang nakakita sa pagdating ng engkanto. Makakalayas ka na, Bernardog! Magsama kayong dalawa. Uubusin ko ang angka ninyo. Palibas ay hindi ka tunay na kalahi at anak ni Amang Douglas Jr. Kung ang kulay ng balahibo ang basehan mo sa pagiging kapatid at kalahi mo, kuya, ay kalimutan mo nang magkapatid tayo. Doon sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga angkan. Hanggang sa panahon ngayon ay nagpatuloy ang alitan na yun. Kaya yun ang dahilan kung bakit gusto ko malaman kung anong kulay ng pinakaunang pusa kung sakaling makakapunta man ako sa ibang panahon. O kaya, Ginoong Komikis, kung isasama mo ako sa ibang panahon, gusto ko sana sa multiverse na may asawa at anak ako. Positibo! Nahabol na namin yung pumaslang kay General Katdog! Hehe! Pasensya ka na, Douglas. Nasira ko pa ang buhay mo. Di ko alam ang tinutukoy mo, Ginoo, pero kumapit kang mabuti. Andyan na ang mga kalaban. Mga sundalo sila ni General Katdog. Akala nyo hindi marunong gumanti si Komikis? Ginoong Komikis, malapit na tayo sa Kapitolyo. Kailangan lang nating makausap si Katsilor Bakat para matulungan niya tayo sa mga problema natin, Ginoo. Di kayo makakapasok sa Kapitolyo! Kumapit ka, Ginoong Komikis! Baliw ka, Douglas! Anong gagawin mo? Napakalupit mo magmaneho, Douglas. Bilib ako sa'yo. Kailangan lang natin makausap si Katsilor, Ginoo. Tiyak na matutulungan niya tayo. Huwag kayong kikilos ng masama. Dinadakip namin kayo sa salang rebelyon at pagpaslang sa isang opisyal. Paslangin lahat ng ibang lahing pusa.
Mabuti pa tikman muna natin tong wine bago ko ipapakita sa inyo yung malaki at mataba kong inbensyon. Halos 5 seconds nang nawawala si Amber at Comic Keys. Baka nagbembang na. Gusto niyo, purasan natin sila kung gaano sila kabilis magbembang. Tignan natin kung makakailang tagay ako ng wine bago sila makabalik. Ito na ang unang shot. Tignan natin kung ilang shot ang aabutin bago matapos si Comic Keys at Amber. Arestuhin ang estranghero! Douglas, anong ibig sabihin nito? Patawad, Ginoo. Sige, dalhin niya sa bilangguan! Katsilor Dogrigo, mukhang nadakip na ang estranghero. Hayaan niyong ako na mismo ang mag-asikaso sa bagay na ito dahil personal kong kilala ang ating informante. Ipagkakatiwala ko na sa iyo ang bagay na ito, Katsilor Felix Bakat. Siguraduhin mo lamang na mababawi natin ang Class S na mahiwagang sandata ni General Katdog. Katsilor, ano na nga ba ang balita patungkol sa survey team na ating pinadala upang tignan kung gaano kadami ang hukbo ng kalaban? Nakahanda na din ba ang lupain ng Mingming Guard sa pagsalakay ng mga Bernardog? Katsilor, palaging nakahanda ang Mingming Guard na ipadala ko na din doon ang mga mahiwagang sandata. Hindi na natin kailangan mag-alala pa, Katsilor. Siguradong mabibigo ulit ang pagsalakay na ito. Nangangamba lang ako, Katsilor, dahil may nasagap akong balita na may kakaibang bilang daw ang katsundaluhan na paparating. Kakaibang bilang daw ng itim na pusa ang namataan ng mga pusa sa norte. Kaya dapat natin itong maiberipika. Sige, ipapadala ko ang scout team para tignan kung totoo ang ulat. Pero tinitiyak kong nalahanda tayo sa digmaan. Basta nasa atin ang mga mahiwagang sandata, hindi nila tayo masasakop. Mabuti pa ay sisimulan ko na ang interogasyon sa estranghero patungkol sa kung nasaan ang mga mahiwagang sandata. Pakawalan niyo ako dito. Gusto ko lang naman bumembang. Dapat talaga natulog na lang ako sa bahay at di na nakipag-inuman eh. Ano na kayang ginagawa ni Doc ngayon? Itong bagong invention pa ni Doc ang nadampot ko bago pumunta dito. Nung naglaban kami ni General Katdog, parang binigyan ako ng plasma shield nitong invention ni Doc, kaya di ako masyado nasaktan. Kailangan madiskubre ko pa kung ano ang buong kayang gawin nitong white cube na invention ni Doc. Hoy, ang daldal mo. Tumahimik ka. Ang lupit mo din eh, no? Ha? Mananapo ka muna bago ka magsalita. Wow! Tumahimik ka! Ang galing. Hindi ako masyadong nasaktan. Kahit nung sinapak ako ng gwardyang pusa. Mukhang nag-generate ng automatic plasma shield itong white cube. Kaya hindi ako masyadong nasasaktan. Pag hindi ka tumahimik, susuntukin kita. Papakatindi mo. Sapak muna bago ka magbabanta. Mahaba-habang bugbugan to. Malapit na ang ating hukbo sa unang depensa ng kalaban. Si General Kat ay kasama sa pagmamarcha. Ngunit pinabalik ko muna siya dito upang pag-usapan ng ilang mga bagay na nalaman namin tungkol sa engkanto. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating mapapasok nating ang Mingming Guard. Commander Kitty, panatilihin mo ang marcha ng ating hukbo patungo sa Mingming Guard. Ito na ang huling pagsalakay ng mga Bernardog. Wawakasan na natin ang 100 taong digmaan. Magsimula sa araw na ito ay magtatapos ang inyong training at ganap na kayong mga tagapagtanggol ng Mingming Guard. Tandaan nyo, tayo ang inaasahan ng lahat ng pusa sa likod ng pader na ito. Kailanman ay hindi tayo pumayag na may makalusot na kaaway. Nagsimulang gumawa ng depensang pader ang ating mga ninuno mula pa sa panahon ng matandang puno ng engkanto. Pagsimula ng gumuho ang imperyo ng huling haring pusa, ay itinayo ng ating mga ninuno ang Kapitolyo. Bagaman ang puno ng engkanto ay nanatili sa labas ng bakod ng Kapitolyo upang ito'y maging bukas sa lahat ng pusa. Ang matandang puno ang pinagmulan ng lahat ng iba't ibang paniniwala at relihiyon ng iba't ibang mga tribong pusa. Ayon sa mga teksto, si Bernardog na anak ni Douglas Jr. ang nagturo sa anak ng huling hari ng tungkol sa itim na kapangyarihan. Ito ang sinasabing naging dahilan ng pagbagsak ng imperyo ng huling haring pusa. Kaya't lalong itinakwil ang mga tribo ng Bernardog. Kapitan Miao Ming,
Ano ba ang paniniwala ng mga Bernardogs? Ang paniniwala nila ay mayroong dalawang klase ng engkanto. Isang teknolohikal na engkanto at isang elemental na engkanto. Kaiba ito sa paniniwala nating mga pusang gala at mga puspin dahil sa ating paniniwala ay iisa lamang ang engkanto na dapat paghandaan. May naniniwala pa ba sa engkanto sa panahon ngayon? Wala nang kwenta ang mga lumang aral at kasabihan ngayon. Yan ang problema sa inyong mga bagong henerasyon ng mga pusa. Hindi na kayo naniniwala sa relihiyon at lumang kasabihan. Kapitan, ang mga mahiwagang sandata, ang tunay na pinanggagalingan ng lakas at kapangyarihan. Ito lang din ang dahilan kung bakit karamihan sa amin ay sumali sa katsundaluhan para magkaroon kami ng mahiwagang sandata. Lahat kayo ay mabibigyan ng mahiwagang sandata. Ang iba sa inyo ay makakatanggap ng Class A na mahiwagang sandata, habang ang iba ay makakatanggap ng Class C na mahiwagang sandata. Class C na sandata ang natanggap ko? Gusto ko sana ay ang Class S mong sandata, Kapitan! Kapag mahina ang kalooban nyo, ay makokontrol kayo ng kasamaan ng mahiwagang sandata. Ang patakaran, kung kaya mong pumaslang ng pusang may Class S na sandata, ay ikaw ang magmamay-ari sa Class S na sandata ng napaslang mo. Kung meron pa sa inyong rebelde at traidor, ay pwede pa kayong umurong. Ginoo, kanina pa kita ginugulpe. Pagod na ako. Kakasapak. Parang hindi ka talaga nasasaktan. Mabuti pa, ay iharap mo na ako sa bossing mong si Felix Bakat. Katsilor Pelis, nadala ko ng estranghero. Tupadin mo ang pangako mong mga gamot para sa mga pasyente ko. Huwag ka mag-alala, Dr. Douglas, na ipadala ko na sa mga pasyente mo ang mga gamot. Jam. Pero anong plano mo sa estranggero, Katsilor? Depende sa magiging sagot niya. Sa ngayon ay pinapahirapan siya ng mga gwardya ko. Papaslangin namin siya sa oras na ilabas niya ang sandata. Kukunin namin ang sandata sa kanya at papaslangin na namin siya. Comic-Is, ang ganda pala ng portal ni Doc. Yung portal ko ba gusto mong makita? Oo naman, Amber, gusto ko din masubukan ng portal mo. Kung ganun, Comic-Is, ano pang hinihintay mo? Pasok ka na sa portal ko. Talaga, Amber? Makakapasok na ako sa loob ng portal mo? Eto na ako, Amber. Amber? Grabe! Sobrang laki pala ng portal mo, Amber! Amber! Hoy, gising! Hoy! Anong kabastusan yan? Gumising ka! Dadalhin ka namin sa hahatol sa ayo! Kapitan Miao Ming! Nasa loob na po ang liham na utos mula kay Katsilor Dugrigo. Korporal, maghanda ka ng isang pangkat. Lalabas sila ng pader. Kumpirmahin ninyo ang ulat tungkol sa kakaibang bilang ng mga Bernardogs. Masusunod, Kapitan. Mayroon po bang ulat ng pag-atake dito sa norte? Hindi po ba't nasa timugan ng pag-atake? Mukhang taktikang panglito lamang ng mga Bernardog ang naunang pag-atake sa timugang bahagi ng pader. Nakatanggap ako ng ulat mula sa sentro na mayroong kakaibang bilang ng mga Bernardogs ang nagmamarcha patungo dito. At mukhang may maseryosong problema pa ang sentro ngayon. Hindi malinaw ang ulat, ngunit mukhang napaslang si Katdog sa enkwentro. Ano? Si General Katdog? Napaslang? Hindi ako makapaniwala. Sa pinakamahabang panahon, si General Katdog ang naging dahilan kung bakit nahirapan ang mga Bernardogs makapasok sa Kapitolyo. Kahit si Kat Bernardog ay di kayang tapatan si General Katdog sa laban, Kapitan. Sinabi ba sa ulat kung sino ang pumaslang kay General Katdog?
Hindi ko pa alam ang buong detalye, pero kailangan ko din magtungo sa sentro bilang tugon sa patawag na pagpupulong ni Cachilordo Grigo. Pinapapunta kaming mga kapitan sa sentro. Mukhang babalangkasin na nila kung sino ang papalit na maging general. Kapitan, baka ikaw na ang ipapalit bilang general. Halos kasing lakas mo din si General Katdog, hindi, mas malakas ka pa. Wala akong interes maging general. Ang gusto ko lamang ay maprotektahan lahat ng pusa sa loob ng Kapitolyo. Ipadala mo ang scout team sa maliit na nayon sa norte kung saan namataan ang mga Bernard Dogs. Bilis! Tulong! Pumasok kayo! Parating na sila! Parang awa nyo na! Tulungan nyo kami, Kapitang Miao Ming! Bakit hindi mo samahan ang iyong mentor sa pag-inom ng tsaa? Cachilor, baka maaari mong ikonsider ang buhayin ng estranghero. Napilitan lamang siyang ipagtanggol kami laban kay General Katdog. Mula nang magkaroon ng mga Class A at Class C na sandata, ay dumami ang sundalong abuso. Bagong teknolohiya ang mga Class A at Class C na sandata. Ginawa ang mga mahiwagang sandatang ito para kahit ang mga ordinaryong sundalo ay makagamit ng mahiwagang sandata. Parte ito ng modernisasyon at pagpapalakas sa katsundaluhan ng Kapitolyo. Ang mga Class C ay mga espadang may talim ng plasma, kaya nitong hiwain kahit baluti ng kalaban. Ang mga Class A na sandata naman ay may kakayahang magbitaw ng mapinsalang plasma blast. Habang ang mga Class S na mahiwagang sandata naman ukaling ay mga sandatang gawa pa ng mga sinaunang matatalinong pusa. Exceptional ang binibigay na kapangyarihan ng mga Class S na sandata. Alam mo na dapat ang tungkol sa mga Class S dahil itinuro ko sa inyo yan noon sa Universidad na Douglas. Oo, Cachilor. Itinuro mo sa amin sa universidad ang tungkol sa mga mahiwagang sandata, pati ang kasaysayan ng engkanto at ating mga ninuno. Kaya alam ko din ang patakaran na kung sino man ang makatalo sa isang pusa na may Class S na sandata, ay siya ang magmamay-ari sa sandata. Kaya Cachilor, baka pwede mong ikonsider ang buhay ng estranghero dahil natalo niya si General Katdog sa isang patas na laban. Matigas ang estranghero mong kaibigan Douglas. Kahit buong magdamag siyang ginulpi ng mga gwardya, ay di siya natinag. Nakasalang na ang estranghero para ipakain kay Boa Boy. Kapag mapaslang siya, mababawi na namin ang sandata. Ano? Si Boa Boy? Walang pusang nabubuhay kay Boa Boy, Cachilor. Magandang araw mga kapusa. Ngayong araw ay masasaksihan natin ang mga pusang hinatulan ng kamatayan. Kagaya ng nasa ating batas, lahat ng pusang kriminal ay ipapakain sa mabangis na hayop. Si Boa Boy. Boa Boy na! Marami na naman siya makakain pusa! Sige, ipalapa sa halimaw yung mga yan! Ito ang pumaslang kay General Katdog. Sunod siyang ipapakain kay Boa Boy, ayon sa hatol ni Cachilor Felix Bacat. Ikaw pala ang pumaslang sa general. Sunod kang isasalang kay Boa Boy. Malapit na ako makapasok sa portal ni Amber. Tapos ginising niyo pa ako. Di mo yata alam kung gaano kaseryoso ang sitwasyon mo. Manood ka kung anong nangyayari sa mga pinapakain sa mabangis na halimaw. Nasa arena na ang mga kriminal na haharap kay Boa Boy. Tingnan ninyo, handa na silang harapin ang kanilang kapalaran. Simulan na ang lapaan! Kat, tapusan na natin lahat. Grabe talaga lumapa ang halimaw na si Boa Boy. Talagang kakainin kanya ng buhay. Kainin na yan! Kainin! 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 Kainin!
Pusang gala. Sobrang laking aso niyan. Diyan niyo ako ipapakain. Ikaw na ang isasalang pasok! Ano to? Meron tayong special event, mga kapusa. Ang lalaking sasala ngayon ay may malaking krimen. Dati ako nagpapakain sa aso. Ngayon ako na ang kakainin ng aso. Gusto ko lang naman bumembang. Ano ba tong napasok ko? Mga kapusa, simulan na natin ang main event. Bowa boy, kainin na yan! Douglas, asan ka na? Sabi mo uubra ang plano mo? Douglas, asan ka na? Bakit ang tagal mo? Di mo yata napapayag si Felix Bakat. Bigyan mo ako ng isang matibay na dahilan kung bakit ko kailangang buhayin ng estranghero, Douglas. Sa'yo ko lang narinig ang theory ang multiverse, Katchilor. Di ko kilala ang estranghero, ngunit ang sabi niya ay galing siya sa multiverse. At ikaw agad ang naalala ko. Multiverse? Sigurado ka ba dyan, Douglas? Anong nangyari dito? Napakalupit at di makapusa ang gumawa nito. Stop! Nakita na namin kung nasaan ang mga pusang nakatira dito. Sundan niyo ko! Grabe, napaka-brutal ng gumawa nito. Hindi makapusa. Kailangan mai-report natin ito. Karumal-dumal ang pangyayaring ito. Kung napaaga lang sana ang dating natin, baka natulungan natin sila. Team leader po si Lito. May natagpuan kaming mga sibilyan na nakaligtas sa pag-atake. Team leader po si Lito. Nandito ang mga nakaligtas. Sino daw ang may gawa nito? Kakaibang bilang daw ng mga itim na pusa. Kaming bahala sa inyo, ligtas na kayo. Saan nyo kami dadlahin, Teniente? Mayroong maliit na kampo militar malapit dito. Pupunta tayo doon para humingi ng tulong. Magiging ligtas kayo doon. Sigurado nasa malapit lang ang mga kalaban. Kaya maging alerto tayo sa lahat ng oras. Sobrang daming itim na pusa daw ang sumalakay sa kanila. Ngayon lang nangyari ang ganito. Kailangan mai-report natin to. Natatakot ba kayo? Hehe, meron tayong mga mahiwagang sandata. Kayang-kaya nating ubusin ang mga kalaban. Ngayon lang nangyari ang ganito kabrutal at ang ulat ng sobrang daming bilang ng itim na pusa. Kailangan natin ito i-report. Team leader po si Lito. Siguro, kayo na ang mag-report at magdala sa mga survivor papunta doon sa malapit na kampo militar dito. Tinuro sa amin ng mga survivor kung saan patungo ang mga Bernard Dogs. Hahabulin namin sila ng grupo ko at tuturuan ng leksyon. Huwag ka nang tumutol, Pusilito. Parehas lang tayo ng ranggo. Nagkataon lang na ginawa kang team leader. Kaya huwag kang umastang, boss. Hayaan mo na ang group naming orange na mga pusa ang humabol sa mga Bernard Dogs. Tuturuan namin sila ng leksyon. Team leader po si Lito. Huwag ka na mag-alala sa amin. Lahat kami ay may Class A na mahiwagang sandata. Kayang-kaya namin ang kalaban. Bilang leader ng ating pangkat, responsibilidad ko ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya sundin niyo ko, kailangan natin bumalik. Pusilito, 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 isa kang hangal kung sa tingin mong makikinig kami sa iyo. Basta't gagawin namin ang gusto naming mga orange na pusa at uubusin namin ang mga Bernard Dogs. Sigurado mapopromote kami kapag maubos namin ang mga Bernard Dogs na may kagagawan nito. Kaya Pusilito, huwag kang umastang tagapagmana dahil Class C lang ang mahiwagang sandata na mayroon kasabang Class A naman ang aming mga mahiwagang sandata. Mabuti pa magtungo na kayo sa maliit na kampo militar at ihatid nyo ang mga sibilyan. Umalis na kayo, Pusilito! Tayo na, grupong orange, puksain ang Bernard Dogs!
Tenyente, di mo ba pipigilan? Mauubos sila sa sobrang dami ng mga kalaban. Huwag po kayo mag-alala. Lahat sila merong Class A na mahiwagang sandata. Kaya sigurado kayang-kaya nila ang mga kalaban. Sana nga, kayanin ng mga mahiwagang sandata ang mga kalaban. Naipadala ko na ang scout team sa norte sa labas ng pader. Pinadala ko na din ang espesyal na grupo ng mga orange na pusa. Sa mahabang panahon ng kasaysayang ng ating digmaan, ay hindi nanalo sa atin ng mga Bernardog. Lalo silang mawawalan ng pag-asang manalo ngayon na meron ng mahiwagang sandata. Kahit ang mga ordinaryo nating sundalo, hindi alam ng mga Bernardogs ang tungkol sa mga bagong Class A at Class C nating mahiwagang sandata. Kaya tiyak na magugulat sila. Kailangan na lang nating mabawi ang Class S na mahiwagang sandata ni Katdog at makapaghalal tayo ng bagong general. Katsilor, naipatawag ko na ang mga kapitan ng bawat lupain na nagbabantay sa mga gate ng ating mga pader. Si Kapitan Miao Ming mula sa hilaga ng Mingming Guard. Si Kapitan Bartoloming mula sa kanlurang bahagi ng pader. At si Kapitan Doming mula sa silangang bahagi ng pader. Sila ang tatlong kapitan na maaaring pumalit bilang general. Magaling, simulan na natin ang pagpili sa bagong general upang maumpisahan na natin ang pag-ubos sa mga Bernardogs. Maligayang pagdating sa kampo. Ano ang sadya ninyo? Ako po si Team Leader Pusilito. Galing kami sa lupain ng Mingming Guard, Warden. Naparito kami upang kumpirmahin ang kakaibang bilang ng mga Bernardogs. At narito, Warden, ang dalawang survivor. Wala pa naman kaming namamata ang mga Bernardogs dito sa kampo. Pero Warden, nakita ng mga mata ko ang bundok ng mga bangkay na pusa. Madirinig mo din ang salaysay ng mga survivors bilang patunay. Sa katotohanan, Warden, may mga kasamahan akong orange na pusa. Sinundan nila ang mga Bernardogs. Ano kaya yun? Team Leader Pusilito, tulungan nyo kami! Inubos ng mga Bernardogs ang grupo namin! Tulungan niyo kami! Maawa kayo! Inaatake tayo! Inaatake tayo. Lagyan nyo ng archers ang watchtowers. Lagyan nyo ng spearman ang mga bunker. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang karaming itim na pusa, Warden. Kakayanin ba natin yan? Hindi ba't may kasama kang may mga dalang Class A na mahiwagang sandata, Pusilito? Paatakihin mo na sila! Mingming Guards, gamitin ang mga Class A na sandata! Atake! Mabuhay ang Mingming Guard! Sobrang daming Bernardogs! Kaya natin to!
Magaling, Pusilito. Mukhang maaasahan nga sa digmaan ng mga bagong sandata mula sa Kapitolyo. Warden, mukhang yun ang kanilang commander, yung malaking itim na pusa na namamana. Tulungan niyo ko! Warden, ayos ka lang ba? Nuutusan kita! Tumakas ka, isama mo ang mga sibilyan. Kailangan mong i-report ito sa Kapitolyo. Magmadali ka! Di ko kayo basta pwedeng iwanan, Warden! Umalis ka na, Pusilito! Kailangan may isang mabuhay sa atin! Magugulat ang mga taga-Kapitolyo sapagkat nalaman na natin ang kapangyarihan ng tunay na engkanto. Douglas, asan ka na? Bakit ang tagal mo?